eroplano, at barko ang maaaring sakyan papuntang Southern Leyte. Marami naman tayong daanan. Minsan ang iba galing Manila, din via Tacloban Airport. Inaabot ng 3 oras ang biyahe papuntang Southern Leyte mula sa Tacloban Airport. Mahaba ng biyahe. Nako, baka makalimutan yung bumili ng pasalubong ha. Kung pupunta rin naman kayo sa Pintuyan, dito kayo makakabili ng butanding. O, akala niyo sa ilalim ng tubig ng butanding? Pwede rin palang iwi? Hehe, pero cute version lang ito ha. Alright. Hello. Ito po yung gawain nyo araw-araw. So, kailan po kayo nagsimulang gumawa ng... Ano po yan? Pitching? No. Ilang years ago, ilang months ago, ilang minutes ago. 2011. 2011. Pero registered po kami 2014. So, nagsisimula ho sa iyo. Meron po kayong parang ginagawa, pinapattern. Ang mga kababaihan ng Pintuyan ang gumagawa ng mga yan. Mula sa paggawa ng pattern, sa pagbuburga ng disenyo, hanggang sa pagsasara at paglagay ng hook nito. Sino-combine nyo na po yung dalawa? Tapos yung sinastock nyo na ng, ano ba yun, cotton po ba yun? Cotton. Ito lang yung lalagay madikilo. Okay. Sa ilalim po, nilagyan pa namin ng pangalan. Pangalan niyo po? Pangalan, Pintuyan. Philippines. Wait, there's more. May printed shirts din sila para may pagpipilian kayong pampasalubong. Ang isla ang Southern Leyte na hindi na magandang tanawin ng hatid, kundi siksik din sa kasaysayan. Bago kayo mag-isip ng history lesson, hayaan yung ililibot muna tayo ng biyahero correspondent nating si Eunice Abunda. Dito sa Padre Burgos, ang jump-off point ng mga bangka papuntang Limasawa Island. Thank you, Kuya. 160 pesos ang pamasahe sa bangka plus environmental fees. Napalilibutan ng tubig ang Limasawa. Kaya naman nagagandahang beach ang aabutan niyo rito. Kapag tapos na kayo magtampisaw, bakit hindi niyo subukang alamin kung ano pa ang meron sa isla ng Limasawa? Gaya nitong si Eunice. Medyo maraming steps yung gagawin natin, pero okay lang. And the moment that you get to the top, makikita mo doon ang Camiguin Island at yung Mount Hibok-Hibok. So, yeah. Medyo nakakapagod na nga eh. Pero go. Laban lang. Here's a fun fact, mga langga. Ang alam ng lahat, dito, isinagawa ang unang mass sa Pilipinas. Which is right. That is written in our history, sa mga libro, itinuro sa eskwelahan. But recently lang, in-acknowledge na ng Diocese ng Southern Leyte ang magkaroon ng Santo Niño de Limasawa. Hi! O diba? May natutunan ka na? Bawing-bawi pang view! Kaya ako, basta't may bago, go ko eh. Kahit pa sa pagkain, laban na yan. Filet-o-fish, pancit, hipon, alimango, maklaseng dinupak. Pero talagang titikman natin. Hindi pa natin natitikman. Kalabaw mula sa dagat. Nakinilaw. Ang katarang yog, nilagyan ng luya, sibuyas, asin at kalamansi. Pagkatapos, pinakuluan, pinalamig, at inihalo sa karne ng kalabaw na ibinabad sa suka. Nakakain na tayo ng kalabaw tapa, cara beef,
nilagang kalabaw last week, paanang kalabaw sa Cagayan province. Hindi pa natin natitikman ang kinilaw na kalabaw. Technically, hindi naman siya raw dahil kinilaw siya. Sabihin nun, naluto na siya sa kanyang vinegar. So, may gata. It's green. It's really good. Wow. Solid. Tender. At dahil kinilaw, maraming luya. Yummy. Ayos to. Pwede to. Pwede to, guys. Ito? Inabot ng hapon kagagala. Wala nang pwedeng magawa. Kala nyo lang yan, Dineros. Gayahin nyo kami. Sinulit na namin sa pintuyan sa Leyte. Nandito tayo ngayon sa Mount Kaningag. At ito to talaga yung pinupuntahan ng mga turista. Siyempre mga locals muna, no? Parang ginagawa nilang sikreto. But anyway, Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!